July 20 or sometime in June or July of 2023 no bago unang SONA si PBBM. Or pangalawang SONA si PBBM. Pumirma siya 'di ba dun sa agrarian reform. Pumirma siya sa bagong batas no, yung what do you call this? Yung mamimigay siya ng mga lupa sa mga magsasaka na nasa ilalim ng agrarian reform program, 'di ba? So, bilang magandang balita mga kutsero, etong nangyari. Actually, matagal naman ang ginagawa 'to ni PBBM. Simula nung umupo siya, simula nung napirmahan yung batas. Pero kanina, namigay naman siya ng mga titulo ng lupa sa Eastern Visayas, mga kutsero. Ayan, no? Namigay na. 5,438 farmers ang nainabang, mga kutsero. Yan. Anong sabi? Sa Tacloban, President Ferdinand Marcos Jr. led the distribution of land titles to 5,438 farmers. Oo, napakaganda nito. From the different areas in Eastern Visayas at the Convention Center Monday, May 20, the President in his speech vowed to complete the land distribution identify farmer beneficiaries before the end of his term in 2028. Among those who received their certificate of land ownership award was Vicencio Mercader, 80, from Barangay Palid, Leyte Town, Leyte. Shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang inyong Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo. Pwede na magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang kayong promo code sa inyo pong unang padala, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So, maganda to, maganda. Magandang balita to. Panoorin natin yung speech ni BBM kanina. Medyo mahaba lang, 14 minutes pagpasensyahan nyo na mga kotsero. Pero, ganito yung mga accomplishment, guys. Ganito yung mga accomplishment. Hindi to activity. Ito, output. Output ito. Ibig sabihin, nakapamigay na sila ng lupa. Ano yung aktibidad? Yung activity ay yung pag-identify kung sino yung mga deserving makakuha ng lupa, yung pagpapatitulo o pag-aproba ng CLOA, etc. Yung mga ganyang yun yung activity. Ito yung output na mamimigay ka na ng lupa. Output ito, output. Hindi katulad kay Sara Duterte, puro lang activities. Madami siyang ginagawa pero walang resulta. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ayun, daming binigay. Maraming salamat daming tao. sa ating kalihim ng Department of Agrarian Reform, Secretary Conrad Estrella. Please take your seats. Ang representante ng 4th District ng Leyte, Congressman Richard Gomez. Sikat si Richard. Ang fans dito. Sikat si Goma. Alam niyo po, noong bata pa ako, nag-umpisa pa lang ako mamumulitika, ang payo sa akin ng magulang ko, huwag kang aakyat ng entablado na may kasama kang mas pogi gwapo sa'yo. Hindi ko alam paano nangyari ito. Sana ba yung staff? Ba't nyo pinayagan na umagat dito si Richard? Mahirap sumabay sa mas Second pogi. District Southern Leyte Representative Christopher Yap, ang Provincial Governor ng Samar, Serian Tan, Southern Leyte Provincial Governor Damian Marcado, Eastern Samar Vice Governor Maria Caridad Gotesan, and of course ang ating Mayor Alfred Romualdez, lahat ng mga opisyal
mga lahat ng opisyal na kasama ko sa pamahalaan, at lalong-lalo na ang pinakamahalaga na bisita na kasama natin ngayon, ang mga ating DAR beneficiaries na tayo ay magbibigay ng titulo ngayong araw na ito. Nabot na yung iba, oh. Hawak na, oh. Maupay nga adlaw Inabutan na sila ng matanan sa mga kababayan kong waray nun. Lalo na sa ating mga masisipag na ating mga magsasaka. Kahit kailan, hindi po ako magsasawang bumalik dito sa Tacloban at sa Leyte na nagsisilbing pangalawang tahanan ko. Ang dugong waray-waray na nananalaytay sa aking mga ugat, buhat sa aking ina, ang dating unang gina, siyempre si First Lady Imelda Romualdez Marcos, ang nagpapatibay sa aking determinasyon na maglingkod at iangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Nasaksihan ko rin ng sarili ko ang lakas at katatagan ng mga waray sa pagharap sa mga pagsubok at delubyo, at tungkulin kong tiyakin ng inyo mga pangangailangan at pangarap, lalo na ang mga mahal nating magsasaka ay matutugunan. Kaya naman po, hangad ko na sa loob ng aking termino, lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Tatapusin po natin ito sa susunod na 4 na taon. Alam naman po natin lahat na napakatagal na ninyong inantay ang lupang sakahan. Sinisiguro po ng administrasyon na ito na ang pagtupad sa pangako nating reformang agraryo sa buong bansa. Sa katunayan po, ngayong taon na ito ay nakapamahagi na ang Department of Agrarian Reform ng mahigit 15,000 hektarya ng lupa sa mahigit na 9,000 benepisyaryo sa buong bansa. O, yun na. Hangad natin na tapusin hectares? yan at makapagbigay ng higit sa 23,000 na hektarya na lupa bago pa matapos ang taon na ito. Kaya naman, inatasan ko at sinabihan ko ang Department of Agrarian Reform na pag-ibayuhin ang kanilang mga programa tulad ng Project Split o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling upang maibigay na agad ang lupa sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo. Ito na po ang resulta ng aming ginagawa ni Secretary Estrella sa DAR. Ngayong araw, ipapamahagi natin ang higit sa 5,000 titulo na sumasakop sa halos 8,000 hektarya na lupain para sa mga benepisyaryo dito sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Para sa nakakarami sa inyo, ito ang katuparan ng inyong matagal ng pangarap. Ang pangarap na nakapangalan at nakarehistro na sa inyo ang titulo ng lupa na idineklara ng ilang dekada pa sa inyo na dapat 30 years na yan. At para sa inyong pagsaka. Ang pangarap ng... Sorry, Aquino pa nangako niyan. Actually, nag-umpisa naman yan panahon ni Apo Lakay, yung agrarian reform. Tinigil ni Aquino kasi tatamaan yung Hacienda Luisita eh. So tinigil, tapos nangako lang na itutuloy daw pero wala namang nangyari. Ngayon, ayan na. Ngayon lang nagkaroon ng distribution. Oo, tuloy natin. Na paunlarin ang kalupaan upang mas magkaroon ng sagana at magandang ani. Ang pangarap na makapagnegosyo sa lupang sinasaka upang mapaunlad ang pamumuhay ng inyong mga pamilya at makatulong sa ating ekonomiya. Ang lahat ng lupa at serbisyong matatanggap ninyo ngayon ay ang magiging pundasyon kung saan tayo nagtatayo ng isang mas maunlad na bagong Pilipinas. Ngunit hindi po sa pamamahagi ng lupa nagtatapos ang reformang agraryo. Kasama po sa batas, sa agrarian reform,
ang pagbibigay ng suporta at extension services sa ating mga benepisyaryo. Kaya po, meron po tayo din mga representative na nasa labas na nakatanggap ng mga thresher, ng mga traktor at iba't ibang Nice. gamit, pati na yung kulungan ng manok para sa pagparami ng itlog at lahat ng iba't ibang gamit na aming binibigay. Dahil po, ang trabaho po ng Department of Agrarian Reform ay hindi lang magbigay ng titulo. Kung hindi, kapag nakapagbigay na nga ng titulo, ay Kailangan tuloy pa magamit. rin ang parating na tulong na binibigay natin Correct. para makapagsimula ng mabuti ang ating mga naging benepisyaryo. Tama. Gagawin po natin ito sa pamamagitan ng pagbigay ng access na tinatawag para sa mga pautang, pamamahagi ng mga farm equipment, at pagpapatayo pati na ng farm-to-market road na sinimulan na natin dito sa Region 8. Nakapag-turnover na tayo ng ilang tulay ngayong araw na ito. Una po dito, ang mga farm-to-market road na pinaglaanan natin ng higit sa 3 milyong piso na pondo upang mas mapabilis ang kalakalan ng mga produktong aanihin ninyo. Ilan lamang sa mga tinatapos na mga kalsada, ang Kabarasan Dako San Agustin at San Agustin Kangumbang Farm to Market Road na parehong nasa Palo. Nariyan din ang ginagawang Barangay Kawayan Santo Niño at Crossing San Roque, Sitio Kulapniton Farm to Market Road na parehong nasa Tacloban City naman. Pag natapos na ito, ay siguradong lalago ang sektor ng agrikultura dito sa iba't ibang karatig ng probinsya. Oh, dikit-dikit Pangalawa, na eh. ipinapatupad din natin ang PBBM bridges o pang-agraryong tulay para sa bagong bayanihan ng mga magsasaka. Sa ilalim ng programang ito, halos 80 milyong piso naman ang ating ilalaan para sa pagpatayo ng mga tulay sa Southern Leyte, sa Samar at sa Eastern Samar. Nice. Kabilang po rito sa mga PBBM bridges na ito, ang San Roque, Dayanog Bridge, Sigo Bridge, Baral 2 Bridge at Cambukol Bridge. Sa pamamagitan ng mga tulay na ito, masisigurong ligtas at mas mabilis na madadala ang mga ani at kalakal ng ating mga magsasaka sa merkado. Pangatlo, upang masolusyonan naman ang problema na hinaharap natin, na dinadanasan natin, na pagtuyot sa El Nino, ay ang Irrigation. inyong sektor ay naglalaan tayo ng higit ng 71 milyong piso para sa mga proyektong irigasyon at patubig. Ilan sa mga ito ay natapos na tulad ng Kabibihan Small Irrigation Project sa Biliran, ang Solar Powered Pump Scheme, at saka yung construction of irrigation facilities sa Katubig, Northern Samar, at ang patuloy na tinatapos na Himayangan Small Irrigation Project sa Southern Leyte. Pang-apat, Daming happy doon sa irrigation at eh. ang pinaka-importante po, ang paghahatid ng mahigit 200 makinarya at kagamitan sa pagsasaka na aabot ng 10 milyong piso ang halaga at higit sa 1,500 benepisyaryo ang mabibigyan nito sa Region 8. Dagdag po pa rito, sinusiguro ng DAR na may pautang pang-agrikultura na maaaring lapitan ang ating mga magsasaka para makapagsimula ng maliit na negosyo at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Inutusan ko rin po ang ating DAR na makipagtulungan sa ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, ng DOLE, upang makapagbigay pa ng mas malaki na tulong at serbisyo sa ating mga magsasaka. Talaga naman, siksik, liglig at nag-uumapaw ang mga dala naming serbisyo sa inyo. Ang mga ito ay hindi lamang para sa pagpataas sa inyong ani. Ito rin ay naglalayong paghusayin ang kalidad ng inyong buhay. Sa inyong nakasalalay na seguridad sa pagkain sa bansa. Dahil dito, nais kong ipabatid ang aking taus-pusong suporta sa inyong mga pagsisikap. Kayo ang tunay na mga bayani sa ating lupang
pinagyaman ng inyong pawis at pagmamahal. Ang hiling lamang po namin ay alagaan naman ninyo, ang pagyamanin po ninyo ang mga binigay sa inyo Right. ngayon. Alam po ninyo, ito ay malapit sa puso naming dalawa ni Secretary Conrad Estrella. Dahil po, ang nagsimula ng Agrarian Reform Program Ang tatay niya. ay nagsimula yan, isa sa una na ginawa ng aking ama nung siya ay umupo bilang Pangulo. At ang kasamahan naman niya na Secretary Conrado Estrella naman ay ang lolo ni Secretary Conrad Estrella. Kaya't naman ay sabi ko, nung kami napasok na sa Proud si Secretary Estrella. at saka ginawa ko niya agad na sekretary dahil sabi ko, kahiya-hiya naman. 30 taon na, lampas pa sa 30 taon na nag-aantay ang tao. Ito ang inutos sa atin ng mga ninuno natin. Kahiya-hiya naman na hindi natin matatapos. Ay napaka-importante nitong ating ginagawa. Kaya po kami ay nasisiyahan. Kung kayo po ay nasisiyahan, siguro kasama na namin kayo sa siya na naitupad namin ang pangako na 30 taon nang Correct. inaantay. Tagal na yan. Sobra. Sobrang tagal na yan. Ito yung klase ng mga kotsero ng blessing na kahit hindi mo gusto si PBBM, papalakpakan na lang. Siyempre, lupa yan, guys. Kahit sino naman, siguro, di ba? Kung magburigligay kita, mahimo na ton na mapadako ang kita han ato nga parag-uma o mawarang kaproblehan ha ato mga kabaryuhan. Basta tayo magsama-sama, magagawa natin po ito at magpapaganda natin ang ating mga rural area. Hindi po ito huli ang pagdalaw namin dito sa aking pangalawang tahanan dito sa Leyte. Sapagkat itong ating pagbibigay ng tulong at paghahatid ng serbisyo ay tuloy-tuloy na pasada. Hindi isang pasaba, isang lilibot lamang sa buong kapuluan. Ang galing nga po kami kaninang umaga, nanggaling kami sa Dumaguete. At ganito rin ang aming nagawa. Meron din kami binigay ng mga titulo. Dahil iminabanali po namin, sinabay na namin yung Cebu, ano yung isa? At Siquijor. Tapos sabay na meron kaming television na nandun sila para kasama sila sa programa. Kaya yun po ang aming ginagawa. At ay tuloy-tuloy po natin gagawin yan. Hindi po ito minsanan lamang. Kami po ay laging nandito na magsusuporta at nakikinig para malaman kung ano ang inyong mga hinain, kung ano ang inyong mga pangalan. Babalik po ako dito at magdadala pa ng mas maraming tulong. Kagaya po ng sabi ng ating kilala ng Nunggera, Eastern Visayas, I shall return. MacArthur. Damo nga salamat sa inyong natanan. Mabuhay ang mga parag-uma, mabuhay ang bagong Pilipinas. Damo salamat. Yun. 5,000 titles yung pinamigay, oh. Diba? Kahit hindi ka happy kay PBBM, pag inabutan ka ng titulo ng lupa ko, di mo? Lupa pa rin yun. But anyway, ito yung sinasabi ko na results, mga kotsero. Dapat kapag kapag sinukat natin yung mga ginagawa ng mga lodi natin na na politiko, kahit sino, kahit hindi si PBBM, kahit sino. Dapat ang tinitingnan natin hindi lang yung aktibidad na ginagawa niya. Oo, kasi baka mamaya yung mga aktibidad na ginagawa niya, hindi naman niya mandato. Oo, tulad ng pagbisita sa mga patay na na mga namatay na sundalo, hindi naman mandato 'yun. Hindi naman niya mandato 'yun. Oo, ganon. Oo. Ano pa ba? Mga hindi niya mandato. Basta ganon. Kapag magsusuka tayo, o i-flex natin yung
mga politiko na gusto nyo, siguraduhin nyo na yung i-flex nyo, output. Resulta, hindi puro aktibidad lang. Oo. O limbawa, maraming ang OVP offices sa buong bansa. O gaano karami na seserbisyohan nila? Di ba? Ang problema kasi mga kutsero sa diskarte ni Bibi Sara, yung opisina ng mayor, ang utak niya pang mayor pa din. Ay hindi pwede. Bibi ka na eh. Yun din yung pagkakamali ni Digong eh. Yung utak niya pang mayor tapos sumabak siya sa national. Pang mayor ang utak. Akala niya kapag pinatay mo lahat ng addict, nawawala ang drugs. Nagkamali. Hindi nawala ang drugs, nagkakaso pa sa ICC. Sa mga LGU, mga kurakot, minsan nakakalusot kasi maliit lang naman eh. Pero pag sa national, pag nakurakot ka tulad ng Parmali, wala, obvious. Tulad nung DepEd laptops, obvious. Tulad nung DepEd cameras, obvious din. Nung maliit ka sa mayor, okay lang yung mga ghost employees. Lumulusot eh. Lumulusot yung ghost employees, 11,000 nga eh. Ngayon nung nag-VP ka na, ay hindi na pala uubra yung ghost students. Oo, kahit ilan ba yun? 20,000 yata, 19,000 na ghost students. Ganun. Hindi na ubra. Kita na. Obvious na masyado. So, mga kutsero, dapat etong VP na si VP Sara, national na dapat siya mag-isip. Hindi na uubra yung bibisita ka lang sa patay, maganda ka na agad, di ba? Hindi na obra yun. Una, mandato mo bang bumisita sa patay. So, kung mag-flex lang at mag-flex, di sana galingan yung pag-flex. Wag silang tumigil. Wag silang tumigil doon sa aktibidad lang. Kasi kung puro aktibidad lang, walang kwenta. Doon tayo sa resulta. Imagine, si PBBM sa isang taon at kalahati, ilan na yung na-distribute nila? 15,000 hectares, tama ba? 15,000 hectares magkakarinig ko kanina eh. If I'm not mistaken. 15,000 hectares ng lupa ang napamigay na sa mga magsasaka. Kailan lang yan? 2023 lang yata yung batas na yan. Wala pang isang taon. 15,000 hectares na ang naipamigay. Ngayong araw lang na to, 5,000 titles. 5,000 land titles ang ipinamigay. Ano maganda mga kutsero, dahil CLOA yan, hindi nila mabebenta yan. Pwede lang nila ipaupa. Pero hindi nila pwedeng ibenta. May mga requirements bago mo yan ibenta. Una, parang meron niyang termino. Kailangan hawak mo siya ng parang 5 or 10 years yata or 15 years bago mo siya pwedeng maibenta. May mga ganong requirements eh. Ang pwede mo lang gawin dyan, ipamana. Pero hindi mo pwedeng ibenta yan. Sorry ka. Gagawin mo lang dyan, kung ayaw mong gamitin, ipaupa mo. Hanggang doon lang. Ayun, 10 years daw, sabi ni Kabagis. 10 years. At least may resulta pa rin 15,000, di ba? Hindi lang siya bumisita sa patay. Mga small scale yun, yung bumibisita sa patay, mayor lang mag-isip, mga ganon. Hindi achievement yun. Hindi achievement, pag yun, kumbaga, panliligaw yun, pero hindi yun achievement. Diba? Dito, sa 5,000 na pinamigay niya ngayong araw na to, tingin nyo ba lahat yan sumusuporta kay BBM? Hindi. Hindi lahat yan. I would even bet, mga kutsero, titles, yung 15,000. Titles daw yun. At least 15,000 titles pa rin. Tama. CLOA nga, CLOA. 15,000 certificate of land ownership ang naipamigay na. 15,000. Ang target nila is 134,000 sa 2023 pa lang. So medyo malayo pa sila sa target nila. Medyo malayo pa sila sa target nila, 15,000 pa lang eh. So mga 10%? More or less, lampas 10% ang naipamigay na nila. So kulang pa. Effort pa, PBBM, kulang pa! 15,000 CLOAs distributed as of April 19, 2024. So kahapon to. Last month pala, kahapon. May na pala ngayon. Yan. 15,000 CLOAs distributed. Ang target daw nila for 2023, 134,000. Ako, malayo ka pa, BBBM. Bilisan mo pa.
Mangangalahati na ang taon, hindi mo ma-reach ang target mo. But at least mga kotsero, ay hindi siya ghost collar. Hindi siya ghosts. Hindi siya multo. May mga totoong recipients ng CLOA. Ando, nakita niyo. Hawak-hawak ng mga tao eh. At saka hindi siya photocopy. Hindi siya printed. As in, yun na talaga yun. It is what it is. Wala na. Wala nang ano. Baka naman na-reach yung 2023. Wait, tignan natin. Marami-rami naman pala. Close dun sa target nila. Close sa target. 90,000 land titles ang na-distribute. Noong 2023 daw, ayan. 90,000 land titles daw ang na-distribute. Medyo malayo sa sa target nilang 134,000. Oo. Medyo malayo Medyo malayo. Pero malayo na, at least naka 90,000. Hindi lang nila na-reach yung target nila na tao dito 134,000. Oo. Grabe. Hindi talaga performing to si BBBM eh. Imagine, namimigay lang ng lupa. Nakakaya naman. Sara lang daw malakas. Hindi. Si Inday lang malakas. Inday lang sa kalam. Grabe si BBBM. Adik pa to ha. Partida guys, adik pa to. Pag-adik ka pa. Sabi nila, adik daw si BBBM. Namigay ng 90,000 na land titles, mag-adik ka pa. Kung adik ka man, BBBM, at ito ang resulta, sige, mag-adik ka pa. Damihan mo pa yung titulong papamigay mo ha. Ay, nako. Joke lang yan ha. Baka makarating sa Malacanang eh. Okay, so mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream today. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And follow me on my Facebook page, Jared Pulido. And I'll see all of you in the next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?